Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa pananaliksik sa akademikong pagsulat sa asignaturang Filipino sa piling larang academic. Tatalakayin natin ang Module 3, ikatlong linggo ng unang markahan. Pagkatapos ng aralin ay inaasahan na ikaw na mag-aaral ay nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Kumusta ka na? Binabati kita at mahusay mong naisagawa ang mga gawain sa Module 2. Sa module namang ito, mauunawaan mong may iba't ibang pamamaraan at pananaliksik sa akademikong sulatin. Bago natin talakayin ang aralin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Ilabas ang inyong ballpen at kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Basahin at sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang tanong, isa sa maituturing na malaking kasalanan sa anumang anyo ng sulatin ay ang pangungopya at walang formal na pagkilala sa tunay na autor ng mga konseptong iyong kinuha. Dahil dito, maaari kang patawan ng parusa. A. Libelo, B. Slander, C. Forgery, D. Plagiarism. Kung ang sagot mo ay titik D, plagiarism, magaling! Alam mo ba na malaking kalapastanganan sa akademikong pagsulat ang pagkopya ng mga konsepto at ideya, pagsipi ng mga orihinal na gawa ng walang pagkilala o paghingi ng pahintulot sa tunay na mga may akda? Plagiarism ang tawag dito. Sunod na tanong, para maiwasan ang anumang uri ng kasalanan sa hindi pagkilala sa tunay na autor o may ideya sa orihinal na konsepto, alin sa mga anyo ng sulatin ang dapat na isaalang-alang? A. Technical na pagsulat, B. Malikhaing pagsulat, C. Professional na pagsulat, D. Referential na pagsulat. Kung ang sagot mo ay referential na pagsulat, tama! Katulad ng tinalakay sa nakaraang aralin, ang referential na pagsulat ay karaniwang nakikita sa huling bahagi ng isinagawang pananaliksik o kaya naman ay sa kabanata ng isang thesis o disertasyon na tumatalakay sa kaugnay na literatura o pag-aaral. Sunod na tanong, kung nais gamitin ang mga direktang pahayag o mismong mga pangungusap ng hanguang detalye, nararapat lamang na puwang. A. Isama ang autor at petsa ng sulatin. B. Lagyan lamang ng panipi ang siping pahayag. C. Magkaltas ng ilang hindi mahahalagang salita. D. Sikaping baguhin ang mga salita sa orihinal na teksto. Ang sagot mo ba ay titik A, isama ang autor at petsa ng sulatin? Magaling! Klase tuwina ay tandaan, lagit-lagi isama ang pangalan ng autor, institusyon at petsa ng pagkakasulat ng mga dokumento. Sunod na tanong, hindi mo sinusukuan ang paghahanap ng mahalagang impormasyon para lamang maibilang mo ito sa iyong akademikong pagsulat. Taglay mo ang katangiang puwang. A. Critical, B. Matapat, C. Matyaga, D. Sistematiko.
Ang sagot mo ba ay titiksi, matyaga? Mahusay! Alam mo ba ng isang mananaliksik ay walang katapusan ang paghahanap ng mahalagang mga datos na makatutulong sa kanyang sulatin? Ito man ay sa lehitimong mga personalidad, institusyon at mga nakalimbag na material. At panglima, walang paglalangkap ng anumang damdamin sa iyong isinusulat. May pagtitimbang o walang bias at objektibo sa lahat ng pagkakataon. Taglay mo ang katangiang puwang. A. Maingat. B. Kritikal. C. Matyaga. D. Sistematiko. Kung ang sagot mo ay titik A, maingat, tama. Tuwi na ay tandaan na mahigpit na isinasaalang-alang ang balidasyon ng facts o datos ng pananaliksik, kredibilidad ng mga pinaghanguan ng detalye, kung ito ba ay mapagkakatiwalaan at eksperto na sa partikular na larang o disiplina. Binabati kita kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan. Huwag mag-alala sapagkat ngayon ay matututuhan ang lahat ng tungkol dito. Sa nakaraang module ay nabatid mo ang iba't ibang anyo ng akademikong pagsulat. Ngayon naman mababatid at maisasaalang-alang mo ang iba't ibang pamamaraan at paghahanda ng pananaliksik ng sino mang nagsasagawa ng akademikong pagsulat. Narito ang mga dapat na isaalang-alang sa paghahanda at pananaliksik ng akademikong pagsulat. Una, katangian ng mananaliksik, manunulat. Pangalawa, etika at responsibilidad ng mananaliksik o manunulat. At ang pangatlo, pag-iwas sa plagiarism. Krimen ito sa akademikong pagsulat. Sapagkat hinuhubog natin ang inyong kasanayan sa akademikong pagsulat, ano nga ba ang mga katangian ng isang mananaliksik o manunulat? Ang isang mananaliksik o manunulat ay dapat lamang na maging matyaga, sistematiko, maingat, kritikal at matapat. Matiyaga sapagkat walang katapusan ang paghahanap ng mahalagang mga datos na makatutulong sa kanyang sulatin. Ito man ay lehitimong mga personalidad, institusyon at mga nakalimbag na material. Kailan naman sinasabi na ang isang mananaliksik o manunulat ay sistematiko? Ito ay kapag may tamang pag-i-schedule at pagsasaayos ng mga appointment sa kakapanayamin o pupuntahang mga lugar. Mahalaga ang tamang pagbabalangkas ng oras sa pananaliksik. Muli, ang isang mananaliksik o manunulat ay maingat kapag isinasalang-alang niya ang balidasyon ng facts o datos ng pananaliksik, kredibilidad ng mga pinaghanguan ng detalye, kung ito ba ay mapagkakatiwalaan at eksperto na sa partikular na larang o disiplina. May pagtitimbang sa mga panig ng pagsisiyasat o walang bias pagdating sa paglalahad ng detalye. Higit sa lahat ay ang malinaw na paglalahad ng motibo, konklusyon, puna, rekomendasyon sa isinagawang pananaliksik. Ang isang mananaliksik o manunulat ay kritikal o mapanuri. Tandaan na hindi lahat ng nakalap na datos ay isinasama sa pananaliksik. Mainam na maging mapanuri ang mananaliksik o manunulat kung ang nakuhang datos ba ay napapanahon, may relevance o kaugnayan sa kasalukuyang pananaliksik, may kabuluhan ba sa susunod pang mga mananaliksik, at higit sa lahat, mapakikinabangan ba ng sino mang nag-aaral ng partikular na larang. Hindi lamang basta-basta tumatanggap ng mga datos.
Matapat din ang isang mananaliksik o manunulat. Wala siyang itinatagong pagkilala sa mga orihinal na ideya mula sa pinaghanguang mga datos. Alamin naman natin ang mga dapat tandaan sa etika at responsibilidad ng mananaliksik at manunulat. Muli ipinapaalala na dapat mong kilalanin ang mga ideyang inilagay sa pananaliksik. Sa ganitong paraan ay maipababatid mo na hindi ito nanggaling sa iyo o may orihinal ng nagmamayari ng mga ito. Responsibilidad mo bilang mananaliksik o manunulat na huwag basta-basta kumuha ng mga datos nang walang permiso sa mga mapagkakatiwalaang tao o institusyon. Lumiham, tumawag sa telepono, mag-email at ayusin ang schedule bago ang itinakdang panayam. Kailangan ding mag-focus ka lamang sa paksa ng interview. Iwasang lang ka pa ng personal at negatibong pagsipat ang mga obserbasyon. Responsibilidad mo rin bilang mananaliksik, manunulat na pagtiyagang daanan ang proseso ng pagsulat. Huwag manipulahin ang mga datos at pagsikapang kunin ang mga detalye sa tamang panahon at pagkakataon. At syempre, huwag na huwag dayain ang mga impormasyon. Masusukat dito ang integridad at kredibilidad ng mismong gumagawa ng pananaliksik. Maging objektibo sa lahat ng pagkakataon. At ang pangatlo, pag-iwas sa plagiarism. Krimen ito sa akademikong pagsulat. Lagit-lagi isama ang pangalan ng autor, institusyon at petsa ng pagkakasulat ng mga dokumento. Iwasan ang mayat-mayang pagsipi sa mismong pahayag. May iba't ibang uri ng pagtatala, buod o presi, halaw mula active patungong passive voice at marami pang iba. Muli, kilalanin at isama ang pangalan ng autor at petsa ng pagkasulat, pagkalathala ng datos o ideya. Tandaan ang kasanayan sa pagsulat ng mga anyo ng akademikong sulatin ay gawaing nakatutulong sa pagpapataas ng kaalaman ng isang individual sa iba't ibang larangan. Ngayon ay may sapat ka ng kaalaman sa ating aralin. Subukin ko nga ang iyong natutuhan. Handa ka na ba? Buong husay na sagutin ang gawain isa. Ilabas muli ang iyong kwaderno at ballpen. Ngayong nalaman mong may mga dapat na isalang-alang sa pananaliksik at paghahanda ng akademikong sulatin, muling balikan ang inyong nakalipas na mga pamamaraan sa pagkalap ng datos na sa tingin mo'y dapat nang baguhin at palitan. Talakayin ito sa pamamagitan ng malayang diskusyon kasama ang kapartner na kamag-aral na pinili mo sa tulong ng messenger o text. Gawing batayan sa pagsagot at pagtalakay ang talahanayan sa ibaba. Isaalang-alang ang pamantayan sa pagmamarka para sa gawain. Alam kong mahusay mong nasagutan ang gawain. Ngayon ay may kaalaman ka na sa ating aralin. Binabati kita. Alam kong buong husay mo nang masasagot ang module tungkol dito. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang piling larang mo.
Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Padayon!